Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabuking na ni Ina kung sino ang nagnanakaw sa kumpanya ni Lola Aurea. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Shining Inheritance. Nakipagkita si Lani kay Joanna dahil ang plano ni Lani ay sulsulan si Joanna na kailangan nilang mapaalis si Lola Aurea sa kumpanya. Dahil si Lola Aurea lang ang kinakapitan ni Ina, kaya raw ito nagiging matapang. Napapaisip si Joanna kung paano ba nila magagawang mapababa sa pwesto si Lola Aurea para wala nang maging sagabal sa kanya at mawala na ng tuluyan sa landas niya si Ina kapag wala na rin sa pwesto si Lola Aurea. Kaya naman nagkasundo si Lani at Joanna na gagawin nila ang lahat para mapaalis sa pwesto si Lola Aurea. Nang sa ganun nga ay maalis na rin ang nasasandalan ni Ina sa kumpanya. Samantala, nalaman ni Ina na mukhang may anomalyang nangyayari sa kumpanya ni Lola Aurea. Kaya ang ginawa ni Ina ay tinanong niya si Yuan kung bakit ganon ang nangyayari. Ngunit ang palusot lang ni Yuan kay Ina pagdating sa stocks ay dahil nag-iimbak lang sila para kung sakali na tumaas ang presyo ng mga bilihin ay may naitago na raw sila. Hindi naman sang-ayon si Francis sa sagot nitong si Yuan. Kaya nag-offer si Francis ng tulong dito kay Ina. Natutulungan siya sa software na gamit nila para ma-monitor nila ng maayos ang mga supply. Nagpasalamat naman agad si Ina kay Francis. Ngunit hindi sang-ayon si Yuan sa suggestion at offer ni Francis kay Ina. Kaya kinontra niya ito. Samantala, patuloy inaalam ni Ina kung sino ang nasa likod ng panloloko sa kumpanya ni Lola Aurea. Hinarap ni Joanna si Ina dahil nakita ni Joanna na nagmamadali si Ina papunta sa opisina nitong lola nilang si Lola Aurea. Kaya diretsahang sinabihan ni Ina o nitong si Joanna si Ina na magpapa-SOS na naman ba daw si Ina kay Lola Aurea, kaya nagmamadali ito. Sinabi ni Ina na lahat naman raw ng nangyayari sa kumpanya ay kinukonsulta niya kay Lola Aurea, kaya naman natawa si Joanna. At agad sinabihan si Ina na hindi daw consultation ang ginagawa ni Ina dito kay Lola Aurea, kundi manipulation. Tuluyan na ngang nalaso nila Lani ang utak ng magkapatid na si Joanna at Yuan, kaya todo rin ang galit nito kay Ina. Bukod pa nga ay inggit na inggit nga itong si Joanna kay Ina. Sasaktan sana ni Joanna si Ina, pero palaban na si Ina. Tinapik agad ni Ina ang kamay ni Joanna, na kinagulat naman nito. Hindi na pumayag pa si Ina. Nasaktan siya ni Joanna. Dahil maraming beses na raw niyang pinalagpas ang lahat ng ginagawa ni Joanna kay Ina. Kaya hindi na raw papayag si Ina na magpaapi pa dito kay Joanna. Pero sinabihan ni Joanna si Ina na lagi raw siyang pabiktim dahil wala lang si Ina kung wala ang Lola Aurea nila. Kaya sumagot si Ina na hindi mangyayari yon dahil full support sa kanya si Lola Aurea. Kaya sa inis nga nitong si Joanna ay sinabihan niya si Ina na isang malaking dumilang si Ina sa kumpanya na nagko-contaminate sa utak ng lola nila at kailangang linisin. Kinuha ni Joanna ang map at akmang ihahampas ito kay Ina, kaya napasigaw ng malakas si Ina. Samantala, kinausap na nga ni Charlie at Lani ang sekretary dito na may hawak ng mga dokumento ng kumpanya. Sinulsulan nila ito na ibigay sa kanila ang mga dokumento
dahil may kailangan silang gawin. Ngunit nag-aalangan nga ang sekretary na ibigay kay Charlie ang lahat ng dokumento na hawak niya. Dahil natatakot daw ang sekretary na malagay siya sa alanganin. Dahil lahat ng dokumento na nandoon ay permado nilang dalawa nitong si Sir Dingdong. Pero sinabihan nga ni Charlie ang sekretary na huwag siyang mag-aalala dahil hindi siya pababayaan ni Charlie. Sila lang raw ang makakaalam ng tungkol sa mga dokumento na pinahiram kay Charlie. Kaya walang nagawa ang sekretary kundi ibigay kay Charlie ang mga confidential na dokumento na hawak niya. At nagtiwala itong sekretary na hindi siya nito isasabit kung sakali na magkagipitan. Kaya naman itong sekretary ay natatakot pa rin dahil hindi niya alam na baka ilaglag din siya sa huli nitong si Charlie, pati na rin si Lani. Pero sinulsulan din nitong si Lani ang sekretary na huwag siyang mag-alala dahil tutulungan siya nitong dalawa na hindi mabuking dahil sila lang talaga ang makakaalam na kinuha ni Charlie ang dokumento dito sa sekretary nila. Sa kabilang banda, sa kagustuhan ngang tuklasin nitong si Ina ang lahat ng anomalya at korupsyon na nangyayari sa kumpanya ni Lola Aurea, ay hindi siya tumitigil sa pagkalap at alamin ang mga bagay-bagay dito sa kumpanya para malaman kung sino talaga ang nasa likod ng pangkukurap o pagnanakaw sa funds ng kumpanya. Nakipag-usap si Ina kay Francis. Pareho silang duda na may anomalya talagang nangyayari sa kumpanya ni Lola Aurea. Kaya naman itong si Ina ay nagsabi kay Francis na wala pa siyang ideya kung sino ang nasa likod ng anomalyang nangyayari o corruption na nangyayari sa kumpanya ni Lola Aurea. Kaya ito raw ang kailangan niyang tutukan dahil serious matter daw ito at hindi kailangan pang lumala. Malakas raw ang kutob nitong si Ina na may nagtatago na isang malaking tao kaya nakakakurap ang ibang mga tauhan dito sa kumpanya. Samantala, isang balita naman ang inannounce nitong si Madam Aurea sa lahat ng kamiting niya sa kumpanya. Sinabihan niya itong si Ina na siya na ang magpapatakbo ng kumpanya nila dahil napag-isipan ni Lola Aurea na magre-resign na siya sa kumpanya dahil gusto ni Lola Aurea na si Ina na ang humawak at magpatakbo ng kumpanya. Dito nga ay maraming kumontra sa desisyon nito ni Lola Aurea pero wala silang magagawa dahil si Lola Aurea ang may-ari at mas may karapatan sa kanila pagdating sa kumpanya. Ano kaya ang susunod na hakbang nitong si Joanna? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.